Welcome to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Kita tarang giyatagan sa walay puas nga panalangin. Hallelujah. Mo nay gusto sa Dios. God of His fullness, kaning word fullness, we have all received grace in place of grace already given. Gihatagan ta sa Dios og grasya na lang daan. Apan gipun-an sa Ginoo, naghimo siya mga pamaagi aron ang grasya sa Dios pudaghan sa atong kinabuhi. Hallelujah. Munang do not underestimate sa power sa Ginoo. Ayaw i-underestimate ang power sa Dios. Tungod kay ang Ginoo mga igsoon, wala siya nag-require sa ato ang mga sinuotan. Wala siya nag-require mga igsoon kung unsa ta ka nindot sa iyang atubangan makita ras mga tao. Pero ang Dios mga igsoon naglantaw sa imong kasing-kasing, walay discrimination sa Ginoo. Sa kalibutan mga igsoon, pag wala kay friend, yamiran ka. Pag wala kay barkada, ikaw mo'y pinakamaba mga igsoon sa imuhang mga kauban kay wala kay barkada. I-discriminate ta. Di ta paapilon, pero sa kingharian sa Ginoo, bisan kinsa ka, dawaton ka sa Ginoo. I-embrace ka sa Dios mga igsoon. Mo na napakamaayo sa Ginoo. Nganuman, we are all given the grace of God. Kitang tanan, welcome tas kingharian sa Dios. Apan ikaw, imo bang pilion ang tag-iya sa grasya. Yes, tinuod mga igsoon, gitaganta sa Ginoo, di ba? Ang mga dautan, bisan pagkatong wala mga lagad sa Ginoo, di ba? Sila nakadawat gihapon sa mga panalangin. Ngano inuman na? Di ba may ngodetang unfair kaayo si Lord? Di ba na one time na nag-message ka dire nga katong usa niya katinugyanan, nagsugod siya alas 8 sa buntag, ni-end siya alas 5 sa hapon, gitagaan siya sweldo para ni anang adlaw. Doon na po'y ni sugod og trabaho alas 4 na. Unya nahuman siya alas 5. Pila ka oras na iyang trabaho? O sara? Pila iyang sweldo? Parehas sa gyapon kandidat atong unang nga tao nga nagsugod og alas 8. Mingon dayon ta nga, di ba unfair si Lord? Muna mabutang sa itong una-una. Di ba unfair si Lord nga dapat ako ang labaw kay nga naman nagsugod kog alas 8. Ni human kog alas 5, pero parehas man bing sweldo lagi. Wala ba nato na nakita? Diha nato makita ang grasya sa Ginoo mga igsoon. Bisan unsa ka kadautan, unsa ta kadautan, God gave us the same blessing. Kanin magaginhawa ta, panalangin na. Di ba? Kanang ulan, panalangin na. Ulan sa panalangin, nabaday kalayo sa panalangin. O paulan ng tagkalayo, di ba? O sa may hitabo nato. Ha? Mas maayo ng ulan sa panalangin, kaya di na maihap. Amen? Pero kalayo sa panalangin, balik ang pagkainita, di po maihap. Asa man ka? Ulan sa panalangin. Kaya kining ato ang building mga igsoon. Mutulo naman po ni mo ulan. Pero dili mo ulan, wala tulo. Di ba? Pagka maayo sa Ginoo, di dito makapalakpak ana. Hallelujah. Ingon ana ang kinabuhing Kristohanon mo ng balipayon. Kinsa nakapalipay nimo? Dili ang imuhang tapat. Dili na imong tapat. Dili na mo'y makapalipay nimo. Ang makapalipay nimo tinuod nga kalipay si Jesus. Amen. Hallelujah. Muna nga hapit na mag election, na kasagaran ilang ikumpanya ang ilahang mga kandidato. Pero ikaw, kinsa may imuhang kandidato? Ha? Kani si Jesus, so kat pagkabata nako, kanunay gyud ni siyang paila-ila sa ako. Hangtod nga naabot kog college, dito nako gyud nailhan si Jesus ang iyang pagkamilagroso, ang iyang pagka-Dios o ang iyang pagkagamhanan. Mailahan na to si Jesus kung kanunay tang naminaw sa mga paliwanag sa mga tao nga nakatuon sa pulong sa Ginoo.
Kung mo ni purpose mga igsoon ay ikaw karon ug ako niya bisan taliwala sa ulan. Niya ta tungod na sa grasya sa Dios. Amen. What if one time muundang ka o paghaklop o paghanggab sa hangin? Makaingon na ta nga, wa na Lord, diri na ko tama. Amen. So mao na mga igsoon, di nato mapaktan, di nato matagna ang panahon. Munang samtang naapakaron dinhi. Ayo nagpaabota nga naapay mahitabo nato usa pa ta mo dawat sa Ginoo. Na ay mga taong gigamit sa Dios para nga makatultulan ka sa dalan ug mauni si Jesus. Tulo ka butang, John 14:6. Si Jesus ang dalan, si Jesus ang kamatuoran, si Jesus ang kinabuhi. So kining tanan kinahanglan maposes ni nato samtang naapata ining kalibutan. Amen. O tuno ka mga punto mga igsoon atong makita sa John chapter 1 verse 16. Unya ang atong text duha ra ni siya ka bersikulo pero baling pagkataasa ang explanation ani. Nantaw nato mga igsoon sa unang punto sa John chapter 1 verse 16. Out of his fullness. Kung saan sa Binisaya, gikan sa iyahang tanaw na to. Kung saan itong Binisaya na, ibalik to sa John chapter 1. Katong John chapter 1, ibalik na. Gikan sa naghangapin niyang grasya. Muna unang puntos. Out of his fullness. Na? Sa hermeneutics mga igsoon, muna ang atong buhaton. Atong unahon og punto katong imong unang nabasa. Mo siya gitawag nato the rule of the law of the first mention. Kay mao man ni ang law of the first mention, out of his fullness, gikan sa naghingapin. Fullness, di ba? Kung naghingapin gani mga igsoon, abundansya dili. Abundansya, di ba? So kay anak man ka sa Ginoo, dapat ang imong kinabuhi manghinapin. Amen. Pag manghinapin gani ang atong kinabuhi, walay rason nga dili ta makita dinhing dapita. Amen. Ang rason nato nganong naabutan ni dapita tungod na sa grasya sa Ginoo kay naghingapin ang iyang grasya. Amen. Hallelujah. Dili tungod kay gi-invite man gud ko. Ay tungod kay obligasyon man gud ni nako kay Sunday man ron nagtuo man kog Dios. Napoy uban nga ay bisag wala ko nagsimba kada Domingo, nagtuo ra man gyapon ko sa Ginoo. In fact gani naagapon ko'y grasya nga nadawat. Tinuod na dili. Tinuod dili na bakat dili na sayop. Pero ang pangutana, kabubuton ba sa Ginoo nga ikaw dili mo action sa grasya sa Dios? Lingon si James, faith without work is dead. Ang pagtuo kung walay buhat, patay. Ha? Nagtuo tatanan mga igsoon na ay Dios. Bisan gani ang yawa nagtuo nga dunay Dios. Usahay gani mga igsoon ato nang litukon ng kanang word nga yawa, di ba? Ipamalikas sa mga tao tungod bisan gani ang yawa nagtuo nga adunay Dios. Kanang mingon ta nga giatay. Parinti na si yawa igsoon. Gumo kabaluan na. Pag umangkon, parinti. Na sila relasyon wala. Na giahak. Bisan kani mga maestro ana namo sa GC pagkadahan ang giatay, giahak. Mura lang baliwala ra nila ba? Abundansya, dili man na grasya. Disgrasya. Ang opposite disgrasya mga igsoon, disgrasya. Di ba? Kung wala tay Kristo mga igsoon, disgrasya kita. Muna nga kining ato ang mga bulitok o mga pulong, mga giatay, mga giahap. Di ba? Dagang kayo. O mga PISTI, nanay mga yun ato. Labi nang maglagot, ay na. Mga lagpot, di lang mga lagpoting mga libro, di lang mga lagpoting mga papel o pulpit, di lang mga lagpoting mga lesson plan, mga lagpot hasta ng mga pulong, mga igsoon. Munang gibansagan na sa pulong sa Dios sa Bible ningon nga mga tao nga unclean lips. Ang gipasabot sa unclean lips, dili tong walay mga
walay mga toothpaste, walay toothbrush, walay mga panutbrush, dito walay mga lipstick, no? Dili na mo ay unclean lips, dito mga simod nga mga kanang itong dili na, mga lagos na itong dili na. Ang katong mga taong sige sulti og mga pulong nga unsa na mga pulong nga dautan, mo ni sila ang mga unclean lips mo na gisgutan sa Bible. Mo na gisgutan. Mo na nga kita nga mga nakabalo sa pulong sa Ginoo, mga nakaabundansya ng hingapin ang grasya sa Dios. Ang mugula na sa atong bakba, dili na tong mga dautan. Amen. Amen. Murag lain lagi yung pananaw nako. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. Tanawa na ko ng mga tao nga ang ilaha makasing-kasing si Jesus na amudan siya ang gracias Ginoo. Dili jud ka makadungog. Na ay mga dautan nga mga pulong nga nagawa sa ilahang mga bata. Nga naman, it no longer I, no longer we. Kinsa naman? Si Jesus na naman. Atong pakpakan si Lord mga igsoon. Hallelujah. Walang out of His fullness. Muna number 1 na konsepto mga igsoon. Hallelujah. Whatever we have in Jesus, it comes from His fullness in God. Huh? Unsay naa ni Kristo mga igsoon, gikan na sa kaabundansya, gikan na sa nang hingapin nga grasya sa Dios. So sa ato pa, kung ang Dios mga igsoon naghingapin ang iyang grasya, pinaagi sa ato ang pakigrelasyon sa iyaha, kung sa may mahitabo sa taong nakigrelasyon sa Dios, what will happen? Ang tao nga makigrelasyon sa Dios mga igsoon, konektado na niya, munang hold na siya sa Ginoo no matter happens. Bisag unsay mahitabo niya mga igsoon, si Lord na ang bahala sa iyang kinabuhi. Kaya kung si Lord na ang bahala sa iyang kinabuhi, dili na mag-trouble, dili na makabalaka ang tao. Munang ingon siya sa John chapter 14, do not let your heart be troubled. Ngano na kaingon si Jesus ana, tungod kay abundansya naghingapin ang iyang grasya. Munang wala na'y kabalaka ang tao mga igsoon, di na siya mahadlok kung patyon ba siya. Kung patyon siya, sure man po siya ato siya langit, kung sapay kabalakan. Kung patyon siya, kung sapay kapuy-an aning kalibutan nga daghan kayong mga problema, libak diri, libak dito, maritis diri, maritis dito, hantad aton ikaw maapil lang puntas ka pagkasala. Di ba? Na ay mga tao nga dili na maayo ang ato ang paglantaw sa ilaha. Ngano man, tungod na mga igsoon sa mga kinaiya aning kalibutan. Dinhi sa kalibutan mga igsoon, wala ni gidisenyo sa Dios nga permanente natong puloy-anan. Wala ni gidisenyo sa Ginoo para nimo para nako mo'y permanente natong puloy-anan. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe our channel.